Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 23, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 1, verse 57 to 66. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit walang isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ano pa taging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at kanilang natanong. Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung gospel natin ngayon ay tungkol sa pagkapanganak kay Juan. Ito ay kwento ng Diyos na kumikilos sa mga sitwasyong akala ng tao ay tapos na. Si Elizabeth, matanda na, baog, at matagal nang nawala ng pag-asa na siya ay bibigyan pa ng anak. Pero tingnan natin, sa gospel, narinig natin, hindi lang basta anak, kundi si Juan na magiging tagapaghanda ng daan ng Panginoon ang ibinigay kay Elizabeth. Makikita rin natin sa gospel na nung oras na bibigyan na ng pangalan yung bata, hindi nito sinunod yung tradisyon. Hindi Zacarias ang ipinangalan sa kanya, hindi pangalan ng pamilya, kundi Juan, gaya ng sinabi ng Diyos. Ang Juan ay nangangahulugang gift from God, kaloob mula sa Diyos. Kaya, nang sumunod sila sa Diyos na ang ibigay ng pangalan ay Juan, doon bumalik ang boses ni Zacarias na narinig natin sa gospel nung isang araw na siya ay napipi. Napuno ng pamamangha ang komunidad. Ano ang gustong ituro sa atin ng gospel ngayon? Ipinapaalala sa atin na kapag sumunod tayo sa plano ng Diyos, kahit hindi ito pasok sa nakasanayan, kahit hindi ito posible sa tao, ang pagsunod sa plano ng Diyos ay nagbubukas ng bagong kwento. Marami sa atin, ganito rin ang pinagdadaanan. Siguro ikaw, meron kang pangarap na inilibing mo na, kinalimutan mo na. May mga dasal tayo na matagal nang walang sagot. May mga bahagi ng buhay natin na sinabi na natin na, naku, hindi na ito mangyayari. Wala na to. Pero ang Diyos ay Diyos ng blessings. Ang Diyos ay nagkakaloob. Hindi siya nagmamadali, pero hindi siya nakakalimot. At minsan, ang hinihingi niya sa bawat isa sa atin, ang hinihingi niya sa iyo, ay hindi paliwanag, kundi sumunod ka lang. Pagsunod, kahit mapag-usapan tayo, kahit hindi maintindihan ng iba,
Dahil ang Diyos may sariling pamamaraan. Kapag pinili mong sundin ang Diyos, may mga sandaling mabubuksan ang matagal ng natikom, katulad ng bibig ni Zacarias. Ito ay nagpalit ng papuri, pasasalamat at bagong buhay. Kaya ngayong araw na ito, ngayong December 23, inaanyayahan tayo ng gospel na una, magtiwala ka. Kahit na late na ang lahat, kahit na sinabi ng doktor, wala ng pag-asa. Kahit sinabi ng tao, hanggang diyan ka na lang. Magtiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi siya sumusunod sa sinabi ng tao, hindi siya sumusunod sa uso, hindi siya sumusunod sa tradisyon. Maniwala ka na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng bago sa buhay mo. Huwag isara ang kwento. Baka nga, nagsisimula pa lamang ito. At tandaan, ang hindi inaasahan ng tao ay kadalasan doon kumikilos ang Diyos. Let us pray. Panginoon, maraming pagkakataon sa buhay ko na akala ko tapos na ang lahat. Siguro para sa iba tapos na ang lahat dahil napakaraming beses ko nang nag-take ng exam pero wala pa din. Tapos na ang lahat kasi Lord, naka-second opinion na ako, third opinion na ako. Pare-pareho ang sinasabi. Tapos na ang lahat kasi no matter how I try, wala na. Turuan mo akong magtiwala na sa iyong oras, sumunod sa iyong salita, at maniwala na ikaw ay Diyos ng bagong simula. Kapag nawawalan kami ng boses dahil sa takot o pagod, buksan mo muli ang aming puso upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Amen. Mga kapatid, baka may kakilala ka, baka may naisip kang pangalan na piling niya, late na siya sa buhay, late na sa pangarap, late na sa pag-asa, late sa lahat. Kung ang reflection na ito ay tumimo sa puso mo, wag lang natin itong sarilinin. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga GC. Ano ba naman yung isang click lang? Dahil hindi mo alam, baka may isang kaibigan kang kagaya ni Elizabeth o ni Zacarias na kailangang marinig na hindi pa tapos ang kwento nila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.